we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Martes. Inang na sumilong sa puno ng mangga, patay matapos tamaan ng kidlat. Rider, patay sa salpukan ng motorsiklo. Aksidente sa pool sa CCTV. Mga magsasaka, pinaghahanda sa epekto ng La Nina, LPA. Nagiging bagyo kaya? At sa trip natin, ating damhin ang malamig na simoy ng hangin sa Mount Lammin. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang arem na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, itinaas na ng Pag-asa ang La Nina Alert sa bansa habang isang LPA naman ang minomonitor sa loob ng PAR. Tutukan sa report. Ngayong nararanasan na ang pag-ulan, nakahanda ang ilang residente sa Barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City sa posibleng epekto ng pag-uulan sa kanilang lugar. Hindi na raw bago ang baha sa kanilang lugar, kaya itinataas na rin nila ang kanilang mga gamit. Lahat ng gamit namin sa taas, puro ipatong sa mga lamesa, sa mga papag, para sa ganun ay hindi mabasa. Itinaas na ng Pag-asa ang La Nina Alert dahil sa patuloy na paglamig ng temperatura ng tubig sa dagat sa gitna at silangang bahagi ng Ecuador ng Pasipiko. Nagdudulot ito ng mas maraming ulan kaysa normal at mga bagyong nabubuo na mas malapit sa bansa. Probability na ito ay naging 70% na La Nina. Karanasan na rin niya dito. Lalong-lalo na pagdating itong August, September, October. Isang LPA naman ang namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa silangan ng Davao Region. Dahil dito nararanasan ang pag-uulan sa bahagi ng Eastern Visayas at Caraga Region at Davao Region. Sakaling maging bagyo, papangalanan itong Bagyong Butchoy. Sa San Vicente, Ilocos Sur, panahon na ng pagtatanim ng palay. Pero ang magsasakang si Arnel, atrasado na sa pagtatanim ng punla. Ako nagngina nga minti usar nga pagpadanom no ko. No hangag todo ti talungal do kag padanom ko yung timakinan no kan. Ayon sa Provincial Agriculture Office ng Ilocos Sur, tinatayang 8,000 hectares pa lang sa halos 46,000 hectares ang natatamnan ng palay sa lalawigan. Marami sa mga sakahan ay rain-fed o umaasa sa ulan. Malaking pangamba rin daw sa sektor ng agrikultura ngayon ang La Nina. 70% daw ang tsansang mabuo ito sa mga buwan ng Agosto hanggang Oktubre na inaasahang first cropping ng palay. Ang problema dito, kung nandun na tayo sa milking estates or sa nagbubutil na yung palay natin, kung tamaan yun ng mga malalakas na bagyo, doon tayo babagsak ang ani natin. Payo ng agriculturist, ipasiguro o insure ang mga tanim upang matulungan sa tamaan ng kalamidad. Ivy Hernando, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Isang ginang sa San Luis, Pampanga ang nasawi matapos na tamaan ng kidlat. Ayon sa pulisya, pauwi na sana ang 39 na taong gulang na biktima at ang kanyang anak nang bumuhos ang ulan. Sumilong daw sila sa puno at doon na tinamaan ng kidlat ang babae. Nagtamo siya ng mga pasa sa balikat, ligtas naman ang kanyang anak. Paalala mula sa Pag-asa, iwasan ng open areas at mga punong kahoy tuwing may thunderstorm. Pati na ang mga lugar na may stagnant na tubig o metal objects. Pansamantalang sinuspende ang truck ban sa Rizal Avenue habang ginagawa ang ilang alternate route sa Mangaldan, Pangasinan. May ulat si Jasmine Gabriel Galban.
Bandang alas 9 ng umaga kanina, July 16, sunod-sunod ang pagdaan ng malalaking truck sa Rizal Avenue sa Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa Public Order and Safety Office, pansamantalang sinuspindi ang truck ban sa Rizal Avenue habang ginagawa ang ilang alternate route sa bayan, gaya ng Duyala Road. Minsan din ma-traffic, minsan hindi naman. Saka nandito naman yung mga traffic enforcers natin na gumagabay sa mga sasakyan. Ang ilang tricycle driver umiiwas sa Rizal Avenue kapag marami nang dumadaan na truck sa kalsada. Iwas din kami sa kami sa Eskinita. Eskinita naman dinaanan niya, sir? Oo. Para ano? Para iwas traffic. Nakaalalay ang mga traffic enforcers sa Rizal Avenue para maiwasan ang traffic, lalo na pagpatak ng alas 8 hanggang alas 10 ng umaga at alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Yung mga peak hours po lalo na sa umaga at sa hapon, yun lang nagkakaroon ng build up ng traffic. Nandiyan ng mga kasama nating POSO traffic enforcer na kayang-kayang mando yung mga sasakyan passing to our town. Ayon pa sa POSO, hindi rin daw nila mapadaan ang mga truck sa ilang kalsada dahil sa mga mabababang kawad ng kuryente. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Patay ang isang rider sa salpukan ng motorsiklo sa Barangay San Antonio, Difun, Quirino, gabi noong Biyernes, July 12. Kritikal naman ang isa pang rider na sangkot sa aksidente. Sa investigasyon ng pulisya, mabilis ang patakbo ng isa sa mga rider ng motorsiklo sa palikong bahagi ng kalsada at nabulaga sa kasalubong na isa pang motorsiklo. Ayon pa sa pulisya, walang suot na helmet ang dalawang rider. Desidido raw ang pamilya ng nasawing biktima na sampahan ng kaso ang rider na nakasalpukan ng kanilang kaanak. Samantala, ganito ngayon ang basketball court sa Poblacion East sa Calasiao, Pangasinan dahil sa nararanasang pag-ulan sa hapon. Nagkaroon ng road elevation sa lugar kaya naipon ang tubig sa court kasama na ang mga lumulutang na basura. Pangamba tuloy ng ilang residente, pagmula nito ng sakit gaya ng dengue fever mula sa kagat ng lamok. Bagamat bumaba ang kaso ng dengue ngayong 2024 ayon sa Municipal Health Office na may 25 cases, kumpara sa 125 cases noong 2023, hindi pa rin daw dapat makampante dahil umpisa pa lamang ng tag-ulan. Pinaalala sa mga residente ang importansya ng kalinisan lalo na ang paglilinis sa mga posibleng pamugaran ng lamok gaya ng stagnant water at mga basura na kabilang sa 4S kontra dengue. Panalangin ng Simbahang Katolika para sa kapayapaan sa West Philippine Sea idinaan sa fluvial procession sa Infanta, Pangasinan. Tunghayan sa ulat ni Russell Simorio. Sa gitna ng tensyon ng Pilipinas at China sa pinag-aagawang teritoryo, pinangunahan ng Diocese of Lingayen, Dagupan ang pagdarasal para sa kapayapaan sa West Philippine Sea. Unang nagsagawa ng misa sa dalampasigan ng Barangay Cato, Infanta, Pangasinan, na tahanan ng daang-daang mangingisda sa bayan, na sinundan ng fluvial procession ng 20 bangka. Bawat bangka may imahen ni Inang Maria. Ang ibig lang natin sabihin ay wala tayong kapayapaan kung walang Diyos. At ang lahat makakaya natin sa tulong at awa ng Diyos. At naniniwala tayo na ang kapayapaan ng Pilipinas, ng buong mundo, ay darating sa atin sa pamamagitan ng kamay ng Diyos. Habang nasa fluvial procession, mailang mangingisdang nagwagayway ng watawat ng Pilipinas. Simpleng pagpapakita ng suporta sa mga kapwa mangingisdang nakaranas ng panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Tulad ni Marvin na naranasan ng maitaboy ng China Coast Guard habang nangingisda sa West Philippine Sea. Itataboy ka nila talaga, sir. Lalo na ngayon, sir, 30 miles, hindi ka na pwede lumapit. Mahirap na. Pag hindi ka makapasok doon. Kaisa sa panalangin ng mga deboto na dumayo pa sa Infanta. Naway yung mga mangingisda po natin dito sa Infanta, nawa po ay maging ligtas sila araw-araw na sila'y pumapalaot. Magtatagal hanggang August 15 ang pagdarasal ng Diocese of Lingayen, Dagupan para sa kapayapaan sa West Philippine Sea. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Pasado 1:00 ng madaling araw kanina, July 16, nang sumiklab ang sunog sa Maharlika Livelihood Center sa Baguio City. Makikitang nagmula ang apoy sa itaas na bahagi ng gusali. Ayon sa Bureau of Fire Protection, inaalam pa nila ang sanhi ng sunog na umabot sa third alarm. 8 fire trucks ang nagtulong-tulong para maapula ang apoy. Pasado 4:00 ng madaling araw nang ideklara ang fire out. Kabilang daw sa mga nasunog ang parking space sa third floor at ilang stalls sa gusali. Tinatayang abot sa mahigit 11 million pesos ang danyos ng sunog base sa inisyal na assessment ng BFP. Nakikipag-ugnayan na raw ngayon ang city government sa DSWD CAR para sa posibleng tulong sa mga negosyanteng nasunugan. Samantala, bago ang pasukan, puspusan ang isinasagawang monitoring sa mga water source sa mga paaralan sa Mangaldan, Pangasinan. Kaugnay niyan, may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa monitoring ng Center for Health Development o CHD, nasa mahigit 80% na ng mga water sources sa mga pampublikong paaralan sa Region 1 ang tapos ng naisailalim sa water testing ng Health Authority. Sa July 29, 2024, ang pagsisimula ng klase para sa school year 2024-2025 alinsunod sa DepEd School Calendar. Inihahanda ng mga paaralan sa Mangaldan, Pangasinan, kabilang dito ang monitoring sa mga water source. Regular ang water sampling ng Health Authority para matiyak na ligtas gamitin ng mga learner at mga guro sa bawat paaralan. Nasa mandato po ng ating mga LGUs at ito po ay naaayon doon po sa ating Philippine National Water Drinking Standards po ng 2017. So ayon po doon sa mandato na yon, kailangan po regular yung testing. Patuloy rin na iminumungkahi ng Department of Health ang pagkakaroon ng hand washing area sa bawat paaralan. Sa Mangaldan Central School, mahigit 10 ang kanilang hand washing area. Itinuturo rin sa mga learner ang kahalagahan ng paghuhugas ng kamay. Malaking tulong to sa mga bata, lalo na every time na naglalaro sila, ma'am. So kailangan po natin na malinis ang kanilang mga kamay kasi alam niyo na po mga bata laging subo ng subo. So bali inaano po natin yung cleanliness po para iwas sa sakit po. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Center for Health Development Region 1 sa DepEd Region 1 para matiyak na naikot na ang lahat ng paaralan ng Sanitation Division ng bawat bayan bago pang pagsisimula ng klase. Chris, tiniyak naman ng pamunuan ng Mangaldan Central School na safe for consumption yung kanilang tubig dahil galing niya no nakadepende sila sa Mangaldan Water District. Samantala, bukod sa Mangaldan Central School ay meron pang ibang mga paaralan na nakadepende rin o nakakonekta rin sa Mangaldan Water District. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. 1990 killer earthquake sinariwan ng ilang Dagupenyo samantala magkahiwalay na lindol na itala sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. Naritong report. Mahigit 3 dekada nang nakalipas, ngunit nag-iwan pa rin ng takot at trauma tuwing inaalala ng ilang Pangasinense ang lindol noong July 16, 1990. Magnitude 7.8 na lindol ang yumanig sa North at Central Luzon. 23 probinsyang napinsala, ilang gusali at tulay ang gumuho, at mahigit 1,000 ang nagbuwis ng buhay. Kasama ang Dagupan City sa labis na napinsala. Ang nakakatakot talaga yung aftershock. Sunod-tunod yun. Minuto yun. Siyempre, ang lakas ng lindol. Hinahanap ko kagad yung anak ko kung nasa labas wala namang hindi matatakot doon. Sa Baguio City, nag-alay ng isang ritual o kanyaw ang Office of the Civil Defense para sa ikakatahimik ng mga ninuno, lalo na sa buong Cordillera, kasabay ng 34th commemoration ng tinaguriang 1990 killer quake. Samantala, pasado 10:00 naman kagabi, July 15, nayanig din ng magnitude 4.5 na lindol ang ilang bahagi ng Benguet, Nueva Vizcaya, Ilocos Sur at Mountain Province. 2 beses daw naramdaman ang pagyanig sa Kabayan kung saan naitalang epicenter. Naitala rin ang magnitude 4.8 na lindol pasado 7:00 ng umaga kanina sa bahagi ng Maconacon, Isabela. Naramdaman ang pagyanig sa ilang bahagi ng lalawigan pero walang naitalang aftershocks. Ayon sa otoridad, walang naitalang pinsalang naturang mga pagyanig. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon.
Biyuda, natagpo ang patay sa kanyang bahay sa Gamu, Isabela. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Turida. Patay na nang matagpuan ang 72 anyos na babae sa kanyang bahay sa Gamu, Isabela kahapon, July 14. Sa investigasyon ng autoridad, may sugat sa leeg at taga sa ulo ang biktima na posibleng sanhi ng kanyang pagkamatay. Biyuda raw ang biktima at isang negosyante. Nadiskubre lang ang kanyang katawan ng isang kaanak matapos magtaka dahil tanghali na ay hindi pa siya lumalabas sa kanyang kwarto. Tuloy ang investigasyon ng autoridad sa posibleng suspect at motibo sa krimen. Natagpuan sa likod ng isang sementeryo sa Lawag City ang bangkay ng isang lalaki kahapon, July 14. Inakala ng residenteng nakakita na natutulog lamang pero nang hindi niya magising, agad siyang nag-report sa PNP. Wala naman daw nakitang sugat sa katawan ng biktima. Base sa postmortem examination ng City Health Office, cardiac arrest ang ikinamatay ng biktima. Namatay ang 50 anyos na babae matapos makuryente sa Pinukpok, Kalinga. Aksidente raw na nasagi ng boom barrier na gamit ng biktima ang isang linya ng kuryente. Dinala pa sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Nagpapagaling sa ospital ang kasama niyang 35 anyos na nagtamo ng sugat dahil sa pagkakakuryente. CJ Torida, One North Central Luzon. Sa ibang balita, mga residente mula sa 7 upland municipalities ng Ilocos Sur tinutulungang maibenta ang kanilang mga lokal na produkto. Silipin sa ulat ni Ivy Hernando. Organic products ba ang hanap mo? Marami yan sa Tourism and Trade Fair sa Paseo de Bantay sa Bantay, Ilocos Sur. Tampok dito ang iba't ibang produkto mula sa upland municipalities na kabilang sa tinatawag na Magnificent Magic 7 na inorganisa ng National Anti-Poverty Commission. Ito po ay nabuo para po una, protektahan po ang Amburayan River hanggat sa na-discover po natin ang iba't iba pa pong issues ng mga LGUs na to, tulad po ng infrastruktura sa kanilang mga daanan at ang market linkage po kung saan kailangan po natin ibaba ang mga produkto ng mga kooperatiba, farmers, women at ang ating mga katutubo. Sila po yung mga nandun sa mga less income na mga municipalities. So nabuo po ito para magkaroon po sila ng convergence into alleviating poverty incidents sa kanilang mga lugar. Kabilang sa Magnificent Magic 7, ang mga bayan ng Santa Cruz, Cervantes, Santa Lucia, Alilem, Sugpon, Suyo at Quirino. Mabibili rito ang ipinagmamalaking black rice ng Quirino, ang tape o rice wine, ginger products at turmeric longganisa ng Cervantes. Our products is inclined with the health and wellness po, ma'am. Tulad na lang po ng massage oil. Bida rin ang One Town One product ng Suyo, ang kamote at byproducts nito. Layo ng trade na matulungan sa marketing ang mga bayan at hakbang na rin sa pinag-aaralang Agri-Ecotourism Hub na planong itayo sa bayan ng Santa Cruz. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Mga kapuso, mag-uumpisa na ang bagong Regional Proof of Purchase promo ng GMA. Ang Kapuso, Kasiyahan Panalo. Pwedeng magpadala ng entry sa mga kapuso sa Dagupan sa Pangasinan, Naga sa Bicol, Cebu at Cagayan de Oro para sa chance na manalo ng maraming papremyo. Ang official sending of entries ay nagsimula noong July 6, 2024 at magtatagal hanggang August 16, 2024. Pwedeng maghulog ng entry sa GMA Regional TV stations sa Dagupan, Bicol, Cebu at Cagayan de Oro at sa piling local supermarkets o groceries sa participating locations. Bumisita lang sa official Facebook page ng GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB at Barangay LS para sa kompletong listahan ng drop box locations. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Bangkay na ng matagpuan ang magpinsang lalaki at babae na edad 10 at 13 taong gulang sa isang irrigation canal sa Lalo, Cagayan, July 13.
Bago ang insidente, kasama raw nila ang tiyahin at inutusan silang mamitas ng mangga. Pero nang balikan sila, nalunod na ang magpinsan sa irigasyon. Walang nakikitang foul play ang pamilya at otoridad sa naturang insidente. Sa Alcala naman, July 14 ang matagpuan sa ilog ang bangkay ng 15 anyos na babae na residente ng Karatig Bayan ng Amulong. Kinilala siya ng kanyang tiyuhin dahil sa peklat niya sa tiyan. Pinaniniwala ang biktima ng pagkalunod ang dalagita base sa salaysay ng kanyang mga kaanak. Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng isang lalaki sa nakaparadang mountain bike sa Dagupan City. Nakaalerto si CJ Torida. Makikita ang isang lalaki na payukong naglalakad habang papunta sa gate ng isang apartment sa Barangay Poblacion Oeste, Dagupan City, gabi ng July 10. Maya-maya pa, dahan-dahang binuksan ang gate. Pumasok ang lalaki at dahan-dahang kinuha ang bike. Dahan-dahan inilabas ng lalaki ang mountain bike at tinangay ang bisikleta paalis. Kumukulog kasi nung time na yun, nung gabing yun. Kaya hindi namin naramdaman na nakuha na para yung bike. Ayon sa may-ari ng bisikleta, bago ang insidente, ilang araw na raw umaaligid ang lalaki kasama ang isang menor de edad. Hindi naman niya akalain na nanakawin ang bike. Aabot sa mahigit 10,000 piso ang halaga ng bike na ninakaw ng suspect. Yung anak ko, lagi daw nang nakikita dumadaan lagi yun. Siguro nagmamanman na siya talagang may balak nang nakawin yung bike. Lagi daw niya nasasalubong sa labas. Ayon naman sa barangay, iniimbestigahan na nila kung sino ang nasa likod ng pagnanakaw. Patuloy rin na pinapaigting ang kanilang pag-iikot, lalo na sa madaling araw. Pag may mga incident po, i-report po. Kung yung mga tao naman po natin is nag-iikot po sila during their duties po, ma'am. Tapos yung mga CCTVs natin ay nag-monitor po pag naka-duty po sila ng gabi po. Sinusubukan ngayon ng barangay na ma-identify ang lalaki sa tulong ng CCTV. Habang mahigpit din ay pinatutupad ng barangay ang curfew hours, lalo sa mga menor de edad. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mahigit 100 buntis ang dumalo sa libreng seminar para ipaalam ang tamang nutrisyon na kailangan ng mga ina at sanggol sa kanilang sinapupunan. Sa ginanap na Buntis Congress sa Lawag City, binigyang halaga ang proper diet maging ng mga nagdadalang tao. Maaari kasing tumaas ang blood sugar at blood pressure ng mga buntis dahil na rin sa pagtaas ng kanilang timbang dulot ng pagbubuntis. Karaniwang problema raw ng mga dumalong buntis ay napaparami sila sa pagkain ng kanin. Binigyang diin sa seminar ang pagbabawal sa pag-inom ng alak at paninigarilyo sa mga buntis. Hinikayat naman ng mga buntis para sa regular na prenatal check-up para masubaybayan ang kalusugan ng ina at ng sanggol. Tayo na't mabighani sa ganda ng kalikasan at malamig na klima sa Mount Lamin sa Pidig, Ilocos Norte. Pasyalan sa report. Perfect pasyalan ba ang hanap mo? Isama na sa iyong weekend bucket list ang Mount Lamin sa Pidig, Ilocos Norte. Mula sa salitang Iloco, ang Lamin na ibig sabihin ay maginaw. Ito raw ang coldest part ng Ilocos Norte. Sakay ng 4 wheels o motorsiklo, pwedeng ma-enjoy ang ride papunta doon. Enjoy dito ang mga gustong mag-trekking o mountain trail run. Dinarayo rin ito ng mga gustong mag-photoshoot dahil sa breathtaking na paligid kung saan overlooking ang bayan ng Pidig. Sa loob ng 15 kilometers walk, madidiskubre ang tinatawag na Lover's Peak. Maganda, sir. Madulas lang pero pag nasa tuktok ka na ay magandang yung paligid. So, yung mga dala nilang mga anuhan na pagkain dapat iuwi po nila para mas manigilis po ang view ng ating pinupuntahan. Sulit ang pagod sa itaas ng bundok dahil halos abot kamay mo ang Sea of Clouds. Sariwa at presko ang hangin sa lugar na napapalibutan ng pine trees. Huwag lang kalimutang magbaon ng tubig at jacket. Payo naman ng DNR sa mga bibisita, huwag magsunog o magkalat sa Mount Lamin dahil tahanan din ito ng iba't ibang species ng wildlife.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.